Guys, ito magbag ano naman tayo ulit. Ito yung Perry Garden bag ko, ang nanakastak sa cabinet. Papalitan ko yung string niya, yung ito. Kasi ginawa ko lang ito noon. Papalitan ko siya ng bamboo. Umorder na ako online. So ngayon, i-dismantle natin. Nakadungaw mula sa butas ng kisa. Sayang din hindi siya nagagamit. Gusto ko kasi yung hand carry. Si Remy, agad akong hinilapalayo. Kasi marami na akong bag na umiilaw na ng sobra, parang may tinataboy o may hinahanda. Bago pa namin malaman kung ano ang lalabas. Back tayo sa pagbubuting-ting ng bag dahil boring ako. Gusto ko lumabas pero anong gagawin ko sa labas? Hindi naman ako gutom. Walang galaw. Isang katahimikan mas malakas pa sa sigaw. Ewan. At doon ko naisip, hindi na kami nagkikita. Mamamasyal, may klase na bukas, mapapagod yung mga kids. Kilala ko si Remy. So ito yung simula pagkabata, siya na ang palaging nasa tabi ko. Ang Kapag galing. umiiyak ako dahil tinaasar ako sa eskwela. Kapag gutom kami at naghahati ng isang pirasong tinapay. Kapag gabi at takot akong matulog mag-isa. Si Remy ang kanlungan ko, ang katuwang ko sa dilim. Pero nang gabing iyon, habang pareho kaming nakaupo sa gilid ng altar, hawak ang mutya at nag-aabang kung kailan muling gagalaw ang mga anino sa kisam, may napansin ako. Kumakabog ang dibdib ko. Hindi dahil sa takot, hindi pa. Kundi dahil sa kakaibang naramdaman ko mula sa kanya. Nanginginig ang kamay niya. Normal lang sana sa takot, pero hindi yun ang ikinabahala ko. Kasi habang nanginginig ang kamay niya, unti-unti rin nagbabago ang itsura niya. Hindi malaki, maliit lang. Pero sapat para makita ko ang marka sa pulso niya. Katulad ng sa akin. Bilog. May bituin sa gitna. Katapos labhan natin siya kasi maalikabok na siya, guys. Mahina kong tawa. Saan mo nakuha yung marka? Hindi siya sumagot. Nakayuko lang siya, parang nagdadasal. Nang muli kong tanungin, nilingon niya ako, pero hindi na yun ang mga mata ng kaibigang kilala ko. Pula. Makinis. Parang walang luluwa. Okay. Tumayo ako agad. Sir, Napaatras. Hinawakan ko ang mutya, pero hindi ito umilaw. Tahimik lang ito sa balat ko, parang natutulog. Parang takot hindi ako kalaban, Elena, sabi ni Remy. Boses niya pa rin, pero may halo, parang may kasamang isa pang boses, mas malalim, mas mabigat. Ano ka? Tanong ko, halos hindi lumalabas ang boses ko. Simula pa ba to? Tumayo rin siya, mabagal. Hindi lumalapit. Hindi ko sinadyang itago sa'yo. Akala ko, kaya ko. Akala ko, kung mananatili akong nasa tabi mo, hindi ko mararamdaman to. Yung bagay na nasa loob ko, naputol pa. parang binagsakan ako ng mundo. Naputol siya. Mas matimbang ang Okay na yan. Sayang, naputol yung niya. Hindi na siya magagamit for the next. Tanging kasama ko sa lahat ng tiwala ko sa kanya po. Pero ngayon, parang siya pa mismo ang tuluyang sumira sa mundong pinanghahawakan ko. Dugo mo ba talaga yon? Isa ka rin ba sa kanila? Nanginginig ang boses ko. Kasama ka ba sa nagpupugli sa dilim? Umiling siya, Marie. Hindi ko alam kung anong klaseng nilalang ang nasa dugo ko. Pero hindi ko ito Perfect. Yan. Tapos na siya, guys. Yan na siya sa loob. Bago pa to. Nagamit ko lang mga 2-3 times. Ganyan. Isang tanong ang paulit-ulit. Paano kung hindi lang ako So ngayon, paano kung dalawa nilinisin, re-ready natin para tingnan yung order. Isang anino